Hello everyone! So, good morning sa inyong lahat. Hallelujah! So, nandito na naman ako in your December holidays and Yuletide season, this Christmas season. And I want to share something to you na nabasa ko sa Bible and napanood ko sa internet from Brother Eddie Villanueva of Jesus is Lord Church, JIL Church Ministry. And ito'y tungkol sa Jesus, Diyos ng Himala. So, welcome back to my channel, guys. This is Mami Ria Palmarogas and itatakal up ko sa inyo ang tungkol kay Jesus, ang Diyos ng Himala. Hallelujah. So, sabi rito sa Acts 4.30 or Gawa 4.30, iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng kababalaghan, sabi ng mga apostol. Mababasa natin sa Matthew 8:23 to 27. Mateo 8:23 to 27. Sabi rito, pinatigil ni Jesus ang unos. So guys, gaano ba makapangyarihan tong Jesus Christ na ito, ang ating Panginoon? Sabi rito, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ng bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila, lulubog na tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Hallelujah. So, makikita rin natin sa Mateo 13:53, chapter 13, verse 53 to 56, ang ganito. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. So guys, basahin natin. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng mga ito? So, makikita natin sa Isaiah 7:54, sabi rito, kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. So, ito si Maria at si Jose noon. Piniling recipient, piniling tao ng Panginoon Diyos para paglulanan ng baby na ating Panginoong si Hesukristo. Isaiah 9 verse 6 sabi, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin, ang Panginoong Jesus. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan, yun ay itatawag sa kanya pag siya ipinanganak na at siya ay lumaki sa lupa. So sabi sa Mateo 1:18-25, ito ang kapanganakan ng Panginoong Jesus. So come on guys, basahin natin. Sabi rito, ang pagkapanganak kay Hesukristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan niyang Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan, hallelujah, sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, maglilihi ang sandalaga at manganganak na isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, na ang kahulugan ay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi niya ginalaw si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus! Hallelujah! So sabi sa John 1:29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So Roma 8:31 sabi rito, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Yun ang Panginoong Jesus, panig sa atin. So sino ang makakalaban sa atin? Hallelujah. So sabi sa John 3:3, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. So everybody should be born again of the Spirit. So 1 John 5:7, ito ang Trinity. Sabi rito, tatlo ang nagpapatotoo. Ang Espiritu, ang Diyos Ama, ang tubig, ang Espiritu Santo, at ang dugo, ang Panginoong Jesus. Ang nagkakaisa at ang tatlong ito ay nagkakaisa. Hallelujah! So, basahin natin ang John 1:1. Sabi rito, ang salita, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, ang Panginoong Jesus. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa, sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. So talon tayo sa verse 14. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin, walang iba ang Panginoong Jesus. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, sabi ni Juan, ng mga apostol, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. So, talon tayo sa verse 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Hallelujah! So, sabi sa John 8:31-32, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y magiging mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. So, sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Romans 8:32, hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak ng Diyos Ama, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Hallelujah! So, meron akong isang kanta sa inyo, guys. So, bilang pagtatapos ng ating topic na si Jesus, ang Diyos ng Himala. Hallelujah! Meron ako isang kanta sa inyo. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya ay susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. So guys, makikukwento ko sa inyo ngayon guys sa nangyari sa buhay ko. Hindi ko akalaing makakaraos ako sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa buhay ko sa lugar na ito, in my hometown. Kasi napakahirap na ng buhay. Kasi dumadaan na ako sa paghihirap guys bilang isang Kristiyano at bilang isang adult, bilang 40 years old na babae na nabubuhay sa mundong ito. So guys, naranasan ko ang hirap.
So, dahil sa ang Panginoong Hesus ay gumagawa ng himala sapagkat siya ay Diyos ng himala, naranasan ko ang pagliligtas niya sa araw-araw sa akin sa mga kasalanan at mga temptasyon at kung paano niya ako iligtas sa lahat ng paghihirap na ipinaparanas sa akin ng mga kaaway. So guys, himala talaga ng Diyos. Himalang nakakaraos ako and na itatawid niya ako sa araw-araw. Tuwan-tuwa ako guys. And sabi ko, paano ko nagagawa yun? So, Diyos na ang gumagawa, tulong ng Holy Spirit, guys, sa aking buhay. So, guys, may we share our Christmases with our family and loved ones this year, 2023, and may God bless it with new good tidings and joyful heart as we face the new year, 2024, with thanksgiving to our Lord Jesus Christ. Father God and the Holy Spirit with us, and lots of love for everybody. So, Merry Christmas and a Happy New Year to all. I love you all with the love of the Lord. Peace be with us. Bye everyone. See you next time.